Dahil sa pagod, nang pauwi na sina Bianca ay nakaidlip siya. Marahan naman siyang binuhat ng binata nang makarating sa mansyon. Papasok na siya ng mansyon nang mamataan si Lindy. Agad siya nitong nilapitan nang makitang karga niya si Bianca. "Sir Daniel, ano pong nangyari kay ma'am?" Napalaki ang mga mata nito habang sinusuri si Bianca. Napatingin siya kay Lindy at tinanguan. "Napagod lang siya sa lakad namin, but she's fine." Saka nilagpasan na niya ito, na sumabay sa paghakbang niya. "How's Grandma?" Tanong niya sa pinagkakatiwalaang kasambahay. Agad dumasim ang pagmumukha ni Lindy sa tanong niya at napahinto sa paghakbang. "What?" Napansin niyang hindi na pala nakasunod si Lindy sa kanyang likuran. Napaangat ang kanyang tingin sa lalaki ngayon ay kabababa lang ng hagdan. "Oh, you're here. So you misses the shareholders meeting." Si Jason na nakangisi habang nasa magkabilang bulsa ang mga kamay. Napakunot siya. Kung ganon, dumalo ito sa shareholders meeting? Wika niya sa isip. Magkaharap at may 1 metro ang pagitan nila ngayon sa isa't isa. Hindi naman mapigilan ni Daniel ang pagtagpuin ang mga bagang. Kapal talaga ng mukha na magpakita sa mansyon. Wika niya sa isip. Huminga siya ng malalim. "Why do you care?" "I'm just concerned, boy. I might snatch away your throne." May pangungutiang sambit nito na may kasamang mapait na ngiti sa labi. Sabay umiling-iling at sunod na kumamot sa ulo. "Sige, mauna na ako. May bibisitahin pa kasi ako." Nagsindi muna ito ng sigarilyo bago siya tinalikuran. Kung hindi lang dahil kay Grandma, matagal na niyang pinatikim ng kamao si Jason. Pero hindi niya sisirain ang dangal dahil dito. Hindi naman kasi kaila sa kanyang kagustuhan ni Jason. Dahil sa kaalamang maaaring siya ang piliin ni Grandma at hindi ang only son nito bilang tagapagmana. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Panakanakang pinagmasdan niya si Bianca. Napangiti siya. Kahit papaano, nawawala ang mga alalahanin niya. Minadali na niya ang pag-akyat papunta sa silid niya kung saan niya patutulugin si Bianca. Ilang sandali ay natuntun niya ang kwarto niya sa loob ng mansyon. He decided na sa kwarto niya papalipasin ng buong magdamag ang dalaga. Aside from that, this is not an ordinary day. Hindi niya ito mapapalampas ng ganun-ganun na lang. Kahit hindi na siya matulog, titigan niya lang ito buong magdamag sa tingin niya ay magagawa niya. May bahagi sa kanya na nagsasabing espesyal si Bianca. Pero kailangan pa niyang alamin kung gaano kalalim ang bagay na yon. Kailangan niyang makasiguro. Kung kaya't hindi siya makakapayag na mawala si Bianca sa kanya. Kailangan na niyang madaliin ang kasal. Dahil ito lang ang tanging paraan upang mapigilan ang kagustuhan nitong makawala at ang mapanatili ang dapat ay nakalaan para rito. Kailangan niyang paghandaan ang bagay na yon at upang hindi mabigo kay Bianca. Pinagmasdan niya ng maigi ang dalaga. Humihingi siya ng tawad kung anuman ang kahahantungan ng mga pangyayari sa darating na araw. Ilang sandali pa ay naalimpungatan si Bianca. Nagulat pa siya nang mamasdan ng lalaking nakatitig sa kanya. "You're so beautiful." Masuyong saad ng binata. Hindi na nakakurap pa ang dalaga nang biglang lumapat ang labi ni Daniel sa labi niya. Puno ng pag-iingat ang bawat kilos nito. Hindi na niya nakayang pigilan ng sarili niya dahil kusang tumugon ang labi niya. Yumakap siya sa binata at sumusunod sa bawat ritmo ng mga puso nila. Nag-init naman ang katawan niya nang damhin iyon ng binata. Bawat galaw nila ay kababakasan ng pag-ibig sa isa't isa. At nang gabing iyon ay malayang nagpaubaya ang dalaga sa lalaking alam niyang mahal na niya. Kinabukasan, napabangon si Bianca kahit na antok pa siya. Ni hindi niya magawang buksan ang mata. Pero nang dahil sa pamilyar na boses na yon ay biglang napabukas ang mga mata niya. Si Jason ba yun? Kung ganoon, bumisita uli ito sa mansyon ni Grandma. Nakakalitong isipin kung bakit gano'n na lang katindi ang pagtataka niya nang maalala ang boses nito. Napakamot siya sa kanyang batok at napahikab. Kinusot niya ang mga mata. Ramdam niya ang pamilyar na amoy sa buong silid. Gulat siyang napatingin sa malawak na silid. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi ito ang silid niya. Kung ganoon, kailangan niyang makatayo at makaalis kaagad sa kwartong to. Hindi niya pa kayang harapin si Daniel sa kalagayan niya sa kasalukuyan. Dahan-dahan siyang gumalaw sa ibabaw ng kama. Pigil na pigil niyang magbigay ng ingay. Hanggang sa hindi niya inaasahan, ang biglaang pagkakahulog ng chandelier mula sa kisame. Naramdaman niya ang marahas na pagkakahawak sa kanya ng kung sino.
Gulat siya nang mapansin ang pagkakalaglag ng chandelier sa harap niya mismo. Kung hindi lang dahil sa malalakas na bisig na siyang nakapulupot sa bewang niya ngayon, ay malamang ay hindi lang buko lang inabot niya. Napahinga siya ng malalim nang maramdamang wala na siya sa panganib. "Are you okay? May masakit ba sa'yo?" Tanong agad ni Daniel sa kanya. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtango. Naging abala ito sa pagsusuri sa chandelier. Nang mahimasmasan, doon lang niya napansing nakatapis lang ito ng tuwalya mula sa bewang. Wala pa itong suot pang itaas. Tatakpan sana niya ang mukha niya, ngunit baka ano ang isipin nito. Kaya tumikhim na lamang siya. Napansin naman ito iyon at binalingan siya. "Stay." Utos nito. Hindi na lang siya kumibo. Napansin niyang pumasok ito sa closet at nagpalit ng damit. Ilang sandali lang ay nawala na ito sa paningin niya, hanggang sa napagpasyahan niyang ipikit ang mga mata. Lumipas ang 2 araw. Nai-report ni Daniel ang kababalaghan sa pagkahulog ng chandelier. Hindi nito iyon ipinagwalang bahala. Bandang tanghali, matapos nilang makapananghalian, ay sinama siya ni Daniel. May lalakarin di umano sila. Yun lang ang mahalagang impormasyon na sinabi ni Daniel kay Bianca. Hindi na rin siya nagtanong ng kung ano-ano, ang mahalaga medyo gumaan na rin ang pakiramdam niya. Nag-ayos lang din siya ng simpleng bestida, hanggang tuhod at hinayaang nakalugay ang kanyang mahabang buhok. May kalahating oras din silang lula ng sasakyan ni Daniel, hanggang sa narating nila ang isang malawak na gusali na may nakasulat na St. Nicholas Medical Center sa pinakatuktok. Napakurap siya sa lawak ng nasasakupan ng ospital na to. Ang sabi ni Daniel, may 15 minuto at Mindrano Enterprises na. Napatango na lamang siya. Agad siyang inaya ni Daniel papasok sa loob. Hindi na siya nagulat nang akayan siya nito papasok sa loob. Yung hiya niya sa tuwing may nakakasalubong silang pares ng mga mata ng tao, hindi niya maiwasang mag-isip kung alin ang totoong ngiti sa kaplastikan. Raquel Mendez, MDOB. Wika niya sa isip dahil sa direksyon na iyon sila papunta. Napahinto naman siya dahil sa isip niya, ano ang ginagawa nila dito? Nasa ospital sila para saan? "Let's get inside. Raquel will assist you." Anito. Tumango na lang siya kaagad. Sumunod na siya sa loob nang mapansin ng babaeng naka-white gown na parang doktora. May mga kasama itong nakabuntot sa likuran. 2 babae na nakasuot ng scrub uniform. Ayon dito, may inassist lang daw itong pasyente nitong nanganganak. Ilang saglit ay dinala sila nito sa loob ng opisina nito. At napansin niya ang masinsinang pag-uusap nito at ni Daniel. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Dahil sa mahina lang ang pag-uusap ng mga ito, mukhang hindi nga siya kasali sa usapan. Pero hindi sinasadyang marinig niya ang mga bulungan ng mga ito. "Are you serious? It's not 100% working. Pero kung desidido ka na dyan, I can give it to her. Just be cautious. This is advice for 3 months only." Napakunot si Bianca sa naging sunod-sunod na pagtango ni Daniel. Hanggang sa matapos sila sa klinik ni Doc Raquel, ay curious pa rin siya sa pinag-usapan ng mga ito. Matapos kasi nilang makapag-usap ay nilagyan siya ng implant sa may braso niya. Nakaramdam siya ng konting sakit, pero nawala rin naman kaagad. Kung kaya ay wala sa sariling hinilot niya ang parte ng braso niyang iyon. "Are you okay? Does that thing hurts?" May pag-aalalang tanong ni Daniel. Huli na nang mapansin niyang kanina pa pala sila nakahinto. Alam niyang pabalik na sila ng mansyon. Dapat ay nagsusukat na sila ng damit ngayon, kaso mukhang madedelay daw ata ang kasal dahil sa dahilang annual shareholders meeting ng kumpanya ni Grandma at kasalukuyang buong abala ito roon. Pero ramdam niya sa sarili niyang makakasibat pa siya. Kung hindi lang dahil na corner siya ni Daniel mula pa kahapon, ay baka wala na siya sa puder nito ngayon. Naputol naman ang pag-iisip niya nang maramdaman niya ang pagdampi ng halik ni Daniel sa balikat niya. Kung nasaan ang bagay na yun nakaturok sa kanya, parang nawala kaagad siya sa tamang pag-iisip at biglang tumambol ng napakalakas ang puso niya. Ayaw niyang ipakitang kinilig siya, kaya itinikom na lang niya ang bibig. Ngayon lang ay totoo pala talaga yung sa mga kwento na napakahirap ngang magtago ng kilig. Maliit na bagay, pero bakit parang biglang nawala agad ang sakit at kirot sa braso niya? "Okay ka na ba?" Masusi siya nitong tiningnan nang hindi siya kumibo. Nahihirapan kasi siya kung sasalubungin ang titig ni Daniel o iiwasan. Baka mag-init na naman at mangamatis ang kanyang muka. Dala ng automatic blush on kapag nakakaramdam ng kilig at saya. Dala ng mga ginagawa ni Daniel
na kahit napakaliit na bagay ay nagdadala ng kakaibang kabog at bilis ng pintig ng kanyang puso. I'm okay. Pagkuha na'y sagot niya, saka sinalubong ang mga mata ng binata. Tipid itong ngumiti at pagkuwa'y ibinalik sa daan ng atensyon. Banayad lang ang takbo nito. Kasalukuyan nilang binabaybay ang pabalik ng mansyon. Kitang-kita niya ang pag-aalala nito. Ayaw niyang mag-expect ng kung ano mula kay Daniel. Hindi pa niya natutukoy ang damdamin nito para sa kanya. At heto siya, umaasa na kahit konti ay pareho sila ng nararamdaman. Alam niyang na kay Daniel na ang lahat ng katangian ng hinahanap ng isang babae sa lalaki. Guwapo, matangkad at galing sa mayamang pamilya. At tulad sa kasabihan ng isang katulad nito, ay kayang-kayang mambola at paglaruan ng isang kagaya niya. Masakit mang tanggapin, ay paunti-unti niyang pinapaalala sa sariling napakaliit ng pag-asa niyang magustuhan din siya nito. Ngayon pa na may hinala na siya, kung para saan ang bagay na inilagay nito sa braso niya. May hinala na siyang ito'y para mapigilan ang maaaring pagbubuntis niya. Marahil, ayaw pa nitong magsimula ng pamilya. Does it hurt a lot? Maya-maya ay untag nito sa kanya dahil sa pananahimik niya. Kasalukuyan silang nakahinto dahil sa red traffic light. Okay lang ako, sambit ni Bianca, saka dumistansya kay Daniel. Ramdam niya ang pagtiim ng mga bagang nito. Ayaw man niyang iparamdam rito na dumidistansya siya, ay kailangan upang hindi siya masyadong masaktan kapag umalis na siya sa landas nito. Nagsimula na itong magmaneho ulit, nakago na ang traffic light. Nakaramdam siya ng antok. Nagdesisyon siyang humarap sa bintana at ipinilig ang ulo habang pinapanood ang iilan sa mga tanawin na nadaraan na nila. At dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Umaga na nang magising si Bianca. Nakakahiyamang aminin ay inamin niya sa sariling napasarap ang tulog niya. Very unusual sa kagaya niya. Mabilis siyang napabangon nang mapansin ang ibang estilo ng pagkakaayos ng buong silid. Hindi naman ganito ang ayos ng kwarto ni Daniel sa mansyon. Gulat ang dalaga. Kaya agad siyang umalis sa kama at lumapit at binuksan ang window blinds. Hindi nga siya nagkamali. Nasa ibang lugar na siya. Pero paano? Marahil hindi lang niya napansin. Pero dito nga siya inuwi ni Daniel kagabi. Hindi siya nito ibinalik sa mansyon ni Grandma. Natutop ni Bianca ang sarili nang ma-realize ang kaisipang iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Itinakas na ba siya ni Daniel? Good morning. Napakurap siya ng 2 beses at mabilis na binalingan ng pinagmula ng tinig. Daniel? Natahimik siya sa mga sasabihin pa sana niya nang makita ang mga pulang mantsa sa bawat parte ng damit ni Daniel. Agad siyang sinalakay ng takot. Agad niya itong nilapitan at sinuri kung saan parte ito napuruhan. Anong nangyari? Tanong niya. Yung talbog ng puso niya ay wala na sa wastong ritmo. Ang importante ay kailangan ito kaagad malapatan ng paunang lunas. Asan ang first aid kit nyo dito? Minervyos niyang turan dito. Parang hibang na pinaghahawakan niya ang buong katawan ni Daniel hanggang sa mahawakan nito ang mga kamay niya para pigilan siya. Anong ginagawa mo? Kailangan nating mahanap yung sugat. Naiinis na siya sa pagiging kalmado nito. Sa dami kasi ng mansya nito, mukhang sa may hita ito na puruhan. I'm fine. Napatingin siya sa mukha nito. Fine? Paggaya niya dito. Kahit hawak na nito ang mga kamay niya ay hinanap niya pa rin kung saan maaaring nagmula ang mansya. Hindi niya maintindihan hanggang sa maisipan niyang bawiin ang mga kamay niya mula dito. Bitawan mo nga ako? No, baka kung ano pang makapa mo dyan. Nakangising tura nito sa kanya na naging hudyat ng pamumula ng mukha niya. Alam niyang nagmumukha na siyang hinog na makopa. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Bakit? Mabilis nitong hinawakan ang magkabilang balikat niya. I'm fine, but for now, let's go. I have something to show you. Nakangisi ang buong pagmumukha nito habang titig na titig sa kanya. Ano? Yun lang talaga ang nasabi niya. Come. Saka hinila siya nito sa kabilang kamay niya. Hindi niya maiwasang magpahila na lang rin dito. Dahil wala naman siyang alam kung nasa ang lugar sila. Narating nila ang isang farmhouse. Tangan sila ng golf cart na siyang gamit-gamit ng mga tauhan nito dito. Ipinaliwanag din ni Daniel na nasa Zambales pala sila ngayon. Ganoon kalayo ang narating nila habang tulog na tulog siya. Kahit siya hindi makapaniwala, parang gusto na lang tuloy niyang himatayin sa gulat. Mabilis itong bumaba nang maiparada ang cart.
Mabilis itong lumapit sa side niya upang alalayan siyang makababa. Nakakaintriga tuloy kung ano ang gustong-gusto nitong ipakita sa kanya. Mabibilis ang naging hakbang ni Daniel nang makapasok sa loob ng naturang barnhouse. May mga naglalakihang kabayo na nasa sapantahan niya ay nasa bilang na 10. Hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ni Daniel sa may pinakadulong parte. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. May manganganak palang baka ngayon dito. At yun ang dahilan kung bakit may bahid ng pulang mansya siyang nakita sa damit ng binata. Kitang-kita niya kung paano nito saklolohan ang kawawang nanay na baka para mailabas ang anak nito. Ang alam niya, may mga kasama si Daniel sa pagpapaanak ng baka. Yun nga ang farm vet nito dito sa farm at si Mang Dante ang siyang caretaker ng farm na to. Pero si Mang Dante at Daniel lang nakikita niya. Pinagpapawisan na sila pareho sa pag-aantay na mailabas ang supling ng baka. Ngunit hindi kakailang marami na itong nawawalang dugo. Mukhang nasa masamang kalagayan na ang nanay na baka. Hanggang sa walang pagdadalawang isip, ay hinila ng marahan ni Daniel ang paa ng maliit na supling ng baka. Gawa kasi ay nakausli na ito sa labas. Agad na naalarma ang nanay na baka at pilit na nilalayuan si Daniel, pero hindi nagpadala ang binata. At dahil doon, ay mas maingat pa niyang nahihila ang batang baka. Ayaw namang tignan ni Bianca ang ginagawang pagsaklolo ni Daniel. Sa totoo, dahil sa takot na baka may masamang mangyari sa anak ng baka. Lalo pat na stretch na ito ng masyado, pati ang buong katawan nito. Pero sa sandaling iyon, biglang nakuha ang kawawang supling na baka. Hindi maintindihan ni Bianca ang gagawin. Mabilis naman itong nasalo ni Daniel sa mga bisig niya at inayos ang paglalagyan at doon ay maingat na inilagay. Napahinga na lang ng malalim si Bianca nang mapansing agad nitong pinanood ang supling ng baka. Nakasalukuyan nitong nililinis ang anak. Parang gusto namang maiyak ni Bianca sa tuwa nang makitang tagumpay na nailabas ni Daniel ang maliit na baka. Parang tao rin lang. Nakakaligalig lang nang muli niyang tignan si Daniel, ngunit wala na ito sa tabi niya. Hinanap niya si Daniel at ayun, may kinakausap na pala itong babae na blonde ang buhok. Kakarating lang nito at base sa suot nito, mukhang ito yata yung vet na kanina pa nila hinihintay. Wala sa sariling napalingon si Bianca sa babae nang bigla itong lumapit sa mag-inang baka. Tatayo na sana si Bianca nang wala sa sariling matabig siya ng babaeng papalapit. Uurong naman siya nagsabi man lang sana ito, pero wala siyang narinig mula dito. Parang gusto tuloy niyang hilain ang buhok ng babae sa asar. Napatingin siya sa paligid. Mukhang wala man lang nakapansin o nakakita sa pangyayaring yun. Kaya nagdesisyon na lang siyang tumayo. Palalagpasin na lang muna niya ito at hindi siya magre-react. Maamin na kaya ni Bianca na umiibig na siya kay Daniel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.